Naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng maging epekto ng pagtaas ng heat index sa ekonomiya ng bansa, lalo na't nagsisimula na ang transition patungong dry season. Batay ho yan sa ginawang anunsyo ng Pag-asa DOST ngayong buwan ng Marso. At sa harap po nito, inalerto na rin ng pamahalaan ng Task Force El Nino para makapaghanda at maagang makapaglatag ng plano para mabawasan ang perwisyo na dulot ng tagtuyot. At ayon naman sa Malacanang, target ng gobyerno na iwasan ang malaking pagkalugi sa sektor ng agrikultura, tulad po na nangyari noong pong nakalipas na taon. Eden Santos sa balita. Nagsimula ng maramdaman ang matinding init ng panahon sa bansa. Pero ang Presidential Communications Office nagsabing wala pang impormasyon sa mga hakbangin at plano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung papaano mapipigilan ang matinding epekto nito sa sektor ng agrikultura. Opo, mag-i-start pa lang po kami kasi magkakaroon po kami ng meeting para po mas detalye. Most probably po, hindi pa lang po na ibababa sa amin kung ano po yung action plans ng DA, SWD, DepEd. Dahil nga kababalita pa lang po nito. So most probably nag-uusap na po sila. Magugunita na noong April 2024 ay iniulat ng Department of Agriculture ang malaking pagkalugi sa agrikultura na nagkakahalaga ng 2.63 billion pesos na nakaapekto sa mahigit 54,000 na magsasaka at halos 54,000 hektarya ng lupang sakahan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa El Nino. Ma'am, as of now talaga po ay hindi pa po kami nakakapag-usap patungkol dyan. Pero kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng itong napakatinding init na nararamdaman natin. Gayunman, sinabi ni Castro na maghahanda ang gobyerno sa potensyal na maging epekto ng heat index sa ekonomiya ng bansa. Kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makakaapekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. At sa kaugnay na balita, nagpaalala po ang Department of Health laban po sa epekto ng mataas na damang init o yun po yung heat index. Ito po ay kasunod ng anunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Metro Manila at karatig lalawigan na Pampanga, Nueva Ecija at Olongapo City. Ang 42 to 51 degrees Celsius na damang init ay nasa danger category o mapanganib. Ang temperatura mula 33 to 41 degrees Celsius naman, inuri ng Pag-asa bilang extreme caution. Habang ang 42 to 51 degrees Celsius kinategorya bilang danger. Ang ganitong mga temperatura maaaring humantong sa heat cramps, so yan po yung pamumulikat, at heat exhaustion o pagkahapo, na may mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo, pagsusuka at pagkahilo. Ang matagal na pagkakalantad sa init ay nagpapataas ang posibilidad ng heat stroke. Yan po isang seryosong kondisyon na may pagkawala po ng malay, pagkalito, o kaya meron pong seizure o convulsion na maaaring makamatay kung hindi po ginagamot. Kaya't pinapayuhan po ang publiko na sundin ang mga sumusunod na hakbang bilang paunang lunas. Ilipat po yung tao sa isang malilim at malamig na lugar. Ayusin po ang ventilasyon. Tanggalin ang panlabas na kasuotan ng tao. Maglagay ng malamig na compress o ice pack, malamig na tubig o malamig na basang tela sa balat, lalo na po sa bandang ulo, mukha, leeg, kilikili, pulso, bukong-bukong at singit. Kung ang pasyente naman po ay may kamalayan, hikayatin ng madalas, ngunit mabagal na pagsipsip po ng malamig na tubig. Samantala, muling binuhay ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang panawagang heat break. Sa mga employer na dahil po yan sa pagtaas ng heat index.
Ang heat break ay pansamantalang paghinto sa pagtatrabaho upang maibsan ang mataas na damang init. Ginawa ng grupo ang panawagan, makaraang magpapala ang Pag-asa DOST na papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila at maging sa Karatig, lalawigan. Batay sa panawagan ng TUCP, dapat ipatupad ang heat break sa mga manggagawang nasa labas nagtatrabaho kapag alas 11 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sa kasagsagan po yan na matinding sikat ng araw at mataas ang temperatura. Upang maging patas naman sa mga employer, inirekomenda ng grupo na ipatupad ang flexible time o mag-adjust ng working hours. Dapat ding ipatupad ang body-body system. Ikatlong dapat ipatupad ay ang mandatory heat stress orientation session o yung pagkakaroon ng refresher course o training guides upang alam ng mga manggagawa na maiwasan ang dehydration at ma-detect ang heat stress symptoms at magkaroon ng kalaman sa paunang lunas. Magugunita noong 2023 ay pinanawagan na ito ng TUCP at ipinatupad naman ng Labor Department. Suspendido po ngayong araw ang face-to-face classes sa ilang lungsod sa Metro Manila. Kasunod po nga ng forecast ng Pag-asa na papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index. Yan po yung damang init o alinsangan at hindi po yan yung temperatura o yung mismong sukat ng init. At dahil isang danger level na nga po ang inabot at 46 degrees Celsius, asynchronous classes o distance learning ang ipinatupad sa Caloocan City para po sa kinder hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan lamang. Asynchronous din sa Malabon at Las Piñas para sa lahat po ng antas ng pampubliko at pribadong mga paaralan. At sa Valenzuela ay para sa kinder hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.